Alam mo ba, posibleng yung channel mo biglang mawala ng kita. O mas malala, hindi na mai-recommend ni YouTube. Hindi dahil sa copyright, hindi dahil sa strike, kundi dahil AI content. Oo, may bagong update si YouTube at kung gumagamit ka ng AI kahit pang script lang, kailangan mong maintindihan to. Kasi hindi lang to simpleng update. Ito yung tipo ng pagbabago na pwedeng magpabagsak ng channel mo o mag-level up sa'yo. Howdy mga kabady, welcome back sa channel. Kung bago ka dito, gumagawa tayo ng content tungkol sa YouTube growth, content creation at mga tricks pampabilis ng internet. At ngayon, pag-uusapan natin yung isa sa pinaka-importanting topic ngayon, AI channel sa YouTube at yung bagong rules na kailangan mong malaman. Hindi ito pananakot, pero reality check. Let's be honest, sa panahon ngayon, sobrang dali ng gumawa ng content. Isipin mo, dati kailangan mo camera, mic, editing skills. Ngayon, ChatGPT para sa script, AI voice para sa narration, AI image at videos, and automatic editing tools. Sa loob lang ng ilang oras, pwede ka nang gumawa ng buong video. Pero ito yung tanong, kung lahat kayang gumawa, paano ka magiging unique? At dito na pumasok si YouTube. Napansin nila, parami na ng parami ang content na pare-pareho. Walang personality and walang originality. At kapag ganito ang nangyari, bumababa ang quality ng platform. Ito yung pinakaugat ng problema. Hindi naman mismong AI ang issue. Ang issue ay paano ginagamit ang AI. Maraming creators ang gumagawa ng content na kinopya lang sa internet. Ginamitan ng AI voice, nilagyan ng stock footage, tapos upload agad. Walang editing, walang kwento, walang effort. At kapag pinanood mo, parang robot ang nagsasalita. Walang emotion, walang connection, at tandaan mo to, ang YouTube, platform ng tao para sa tao. So ano nga ba yung update? Himayin natin. Una, AI disclosure. Sinabi ni YouTube na kung ang content mo ay gumagamit ng AI, lalo na kung AI-generated face, AI voice, AI scenes na mukhang real, kailangan mong i-disclose. Bakit? Para maging transparent sa viewers. Kasi may mga content na akala mo totoong tao, pero AI pala. At ayaw ni YouTube na malinlang ang audience. Second is low quality AI content. Ito yung mas mabigat. Hindi lahat ng AI content ay pare-pareho. Kung ang content mo ay paulit-ulit, walang bagong script, walang dagdag na value, matik, bababa ang reach mo. Hindi ka agad banned, pero hindi ka na ipupush ni YouTube. Yung pangatlo is reused or recycled content. Ito yung common na ginagawa ng iba. Kumukuha ng clips, pinagsasama-sama, nilalagyan ng AI voice. Tapos, upload ka agad. Kung wala kang sariling contribution, delikado yan. Kasi ang hinahanap ngayon ni YouTube ay transformation, originality, and added value. So, real talk lang mga kabady. Maraming channels ang kumikita ngayon gamit ang AI. At hindi yun masama. But, kung ang ginagawa mo ay shortcut lang, hindi yun sustainable. Parang ganito yan. Pwede kang pumasa sa exam sa pangongopya. Pero, hindi ka matututo. Same sa YouTube. Dati, ang mindset ng creators, paano ako makakapag-upload ng mas marami? Ngayon, dapat ang tanong mo na ay, paano ako makakapagbigay ng mas value? Quantity versus quality. At ngayon, panalo na ang quality. So bago tayo magpatuloy mga kabady, gusto ko muna i-take tong opportunity na to para i-shoutout and at the same time mapasalamatan tong mga kabady natin na nag-comment dito sa video natin na to. Maraming salamat sa inyo and shoutout sa inyo guys. So shoutout kay It's Me, Marnel, and then shoutout kay Kaleo TV 2026. So shoutout sa iyo bro. And then shoutout kay De La Cruz Judith 2632. Shoutout din kay Jen Barcelano 2469. And then shoutout din kay Josie 1269. Shoutout kay The Protege. Shoutout kay Beron A21 na lagi nanonood sa ating mga video. Shoutout din kay Maricel San Miguel. Shoutout kay JMJ7744. Shoutout kay Richard
P. Sarno na lagi nanonood sa ating mga video and na nagko-comment. So maraming salamat sa mga nag-comment dito sa video natin. And hindi lang dito sa video na to, kundi sa lahat ng mga video na ina-upload natin. Especially sa mga YouTube tips. So shoutout sa inyo. And isa yung comment niyo sa mga nagbibigay sa akin ng fuel para ipagpatuloy pa tong pag-upload natin about sa YouTube tips. So maraming nai-inspire dito sa mga sinishare natin na tips. So maraming salamat sa inyo mga kabady. Bigyan kita ng malinaw na comparison. Ito yung example ng low quality AI channel. Yung script galing sa Google. Yung voice AI. Visuals is stock footage. Tapos yung editing is napaka-basic. Ang result, walang retention. Walang engagement and then walang growth. And then ito naman yung example ng high quality AI channel. Yung script, AI assisted pero may sariling insight. Yung voice, pwedeng AI pero may emotion. And then yung visuals is may kwento tapos yung editing is may dynamic. Ang result, mataas ang retention, mataas ang engagement, and then lumalaki ang channel. Ito yung hindi nakikita ng iba. Akala nila masama tong update na to. Pero sa totoo lang, advantage mo pa to. Bakit? Kasi mawawala yung mga spam creators, yung mga tamad na gumawa ng content, and then yung copy-paste channels at ang matitira, creators na may effort. So, paano ka makakasabay? Unang-una, lagyan mo ng human touch. Kahit AI ang gamit mo, lagyan mo ng sarili mong opinion, humor, and experience. Kasi, yun ang hindi kayang gayahin ng AI. Second, improve your storytelling. Hindi sapat ang impormasyon. Kailangan marunong kang magkwento. Dapat may simula, gitna, at ending. Dapat emotion, tension, and then payoff. Third, edit with purpose. Editing is not design. Editing is storytelling. Bawat cut, bawat zoom, bawat sound effect, may dahilan dapat. Ito yung hindi sinasabi ng iba. Ang algorithm ni YouTube, hindi niya tinitingnan kung AI ka o hindi. Ang tinitingnan niya, nanonood ba ang tao? Natatapos ba ang video? Nag-i-engage ba sila? Kung oo, panalo ka. Sa future, mas dadami pa ang AI tools. Mas magiging madali gumawa ng content. Pero ibig sabihin nun, mas magiging competitive. At sa dulo, ang mananalo, hindi yung may best tools, kundi yung may best ideas and may best execution. Kung gumagamit ka ng AI, gamitin mo siya bilang assistant, hindi replacement. Ikaw pa rin ang creator. Ikaw pa rin ang utak. Kasi tandaan mo to, hindi AI ang papalit sa'yo. Pero, creator na marunong gumamit ng AI. Pwedeng maungusan ka. Kung gusto mong matuto pa kung paano gumawa ng content na nagwo-work, kahit beginner ka, subscribe ka lang. At tandaan mo, hindi nananalo ang pinakamabilis. Hindi rin ang pinakamatalino. Ang nananalo, yung marunong mag-adapt. See you sa next video and I hope na nakatulong tong video na to, lalong-lalo na sa mga baguhang content creators na kasisimula pa lang dito sa YouTube. So, sama-sama tayong sumakses dito sa YouTube at kita-kits tayo sa TokTok. As always, ito po si Trix Body PH. Tandaan, daig ng taong matanong, ang taong nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang. Salamat.